Pwede sana mayroon isang copy ang bawat isa para matutunan yung mag-witness. Familiar ba kayo dito? First time yung First time? First time yung iba? Mayroon. Okay. Madaling tanda na, the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Pwede nyo i-share sa inyong mga kaibigan, kilala, at magagamit nyo ito. Sa inyo na yan, ano? Kung gusto nyo ng extra copy, minupa ko na death, life. At pag nainig nyo kayo, pwede nyo pangalipan. Tulad na yun, medyo nainig. Bago ko ako magbigay ng mensahe, ito yung aking may bahay para magbigay ng isang special number para sa ating lahat. Si Mila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Praise the Lord. Nakakatuwa talagang alam niyo po every time na daling kami ng Panginoon sa iba't ibang bansa, sa biyaya ng Panginoon, dahil sa edad na namin, kumbaga, we have been in the ministry for 32 years at sa kanyang habag at biyaya ay dinala kami sa iba't ibang bansa. And every time na may ganitong alam niyo yung mga Filipino diaspora na kagaya ninyo na dinala ng Panginoon sa ibang bansa ay may pitik sa puso ko. Talagang nandun yung aking burden, nandun sa puso ko ang pagmamahal at pananalangin sa inyo. Kasi alam ko na iba't iba ang pagdadaanan at pinagdadaanan, di ba? Kayo po ba ay nagpapasalamat sa mga pagsubok? Amen! Sabi ng Panginoon, no? Magpasalamat tayo sa lahat ng mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay. At yung mensahe ko ng awit na ito ay as we go through trials, hardships, temptation, ay lalo tayong pinagtitibay ng Panginoon. Diba? Kasi kung walang pagsubok, hindi tayo masusubukan kung tayo ay tunay na ginto, di ba? And so, gusto ko ibahagi sa inyo bago ako mag-sermon na. Mauna mag-sermon. At gusto kong sabayin niyo kasi pamilya naman yung awit. Okay? Sige. Natuto tayong magtiis. At dahil sa mga pinagdaanan natin, natututo nga tayo mag-share or makisimpatize din sa mga ibang dumaraan sa pagsubok. Halimbawa, nauna kayo dito, tapos may mga darating na, naku, grabe yung kanilang mga pagdadaanan. So kayo ay natuto rin mag-empathize, mag-sympathize sa kanila dahil napagdaanan niyo yun. Ganun din tayo sa buhay, sa lakad natin sa Panginoon, sa adventure natin with the Lord, no? We grow each day because of the yung revelation ng God, ng goodness niya, no? Ng faith. And so sa mga pagsubok na dumarating sa atin, ang pinahahawakan natin palagi ay ang salita ng Diyos. Kasi kung wala ang salita ng Diyos, yung kanyang mga pangako, ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. No? So, yun ang palagi natin inaalala. Sige po, ito po ang mensahe. Thank you, Lord, for the trials that come my way.
ating kalakasan at siya ay hanggang sa tulad sa lahat ng kapatiran. Sa umagang ito, gusto ko i-acknowledge ang aming kasama, si Irene Di Castro at si Julie. Ito po ay ikatlong third time na nakabisit ng Kaohsiung. Bagamat meron kami isang church, Isle Ground pangalan, Pastor Teresa. Kilala niyo si Pastor Teresa? Anyway, ito ay isang kagalakan ng amuli. Ang nag-invito po sa akin ay si Brother Pastor Ron Alicari, isang retired missionary ng Sen. At matagal namin nakasama sa ATS, maging sa church, ito sa Philippine Bible Christian Community sa Quezon City. Kung kayo may mga Biblia, ang pagbabasahan po natin ng pag-aaral sa umagang ito, kung wala kang Bible, patawarin kayo ng Diyos. Ito ang magsasabong mga ako ay pero dapat ang Kristiyano ang talaga ng Bible. Ngayon ngayon ay napaka-moderno na ako, hindi na kailangan ng hard-copy. Nasa mga cellphone ng Bible, kung gusto nyo pag-aralan, sige ng mahangin. Okay. Sabi po tayo na lang. Let's pray. We praise you for your reminding us to devote ourselves in prayer. It is very easy for all of us to worry, to complain, to be angry about circumstances. It is an honor to come to you before your throne of grace, O God. And because we know that you don't just hear us, O God, but you also grant our prayers according to your will. And we give you all the praises and the glory that you deserve. Grant us our faith, and we love you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Colossians chapter 2, gusto kong introduce mo yung aming pamilya. Ito yung aming tatlong anak, si Harvest. Baka mahawa kayo. Okay. Malalakas siya na. Kahapon lang ako inugo at sinipon. So ito yung aming pamilya. Meron kaming 7 apo, 3 anak. Si Harvest, Pastor Joash, and si Joshua. Yung pong bulsa namin ay nasa Vietnam, may 2 anak. Kaya kumpleto kami dito dito sa picture na ito. Tapos yung pangalan may 2. Bali, ito na nga po. Pastor Joash, may 3 anak. Tapos si Jay, doon sa Vietnam, meron din. Ito yung mga tugod sa panalangin. Sa mga ito ay pag-aaralan natin, Colossians chapter 4, verse 2 and 3. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open the door for a message so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am chained. Ako naniniwala, I am sure that every Christian, every believer believe in prayer. Ay kung lahat naniniwala sa panalangin. Sa kapangyarihan, by a common conviction, we need the importance of prayer to God's work and to the workers. So, yun yung nagbibigay sa atin ng kalakasan at bilang mga mananampalataya, nakasandig po ang ating pananampalataya sa pananalangin. And we have all the desire. Kung gusto natin, yun natin desire to give priority to prayer in our Christian life. But it is one thing to believe in prayer, it is completely another matter to actually to pray. It is one thing to give a good exposition in prayer, but it is another matter to be a man of prayer. So I must confess that in my more than 30 years as a full-time minister in East Bengal, I have not been satisfied with my own prayer life.
It has been a continuous struggle, an uphill battle most of the time. Sabi nga po, it is the easiest thing to do, and it is the most difficult discipline to ever be able to attend to. Habang nakasakay kayo, pwede kayong manalangin, habang natutulog kayo, pwede kayong manalangin, kaya yung amen, pinabukasan na. Overnight prayer meeting. So, napakahaba ko. It's not only a privilege entrusted to us, it is a responsibility undertaken each one of us. So, what a privilege. I hope you enjoy praying. What a responsibility. I hope you engage in this kind of ministry of intercession. Isa aklat to ni Peter Wagner. Sino nakabasa ng book ni Peter Wagner? Alam mo ito, just died very recently. Yung title ng book ay Prayer Shield. Ito sabi ko, American pastor, the average prayer time was 32 minutes a day in prayer. An Australian pastor, the average prayer time was 23 minutes. Lamang isang minuto. Ang Amerikano. A Japanese pastor, the average prayer time is 44 minutes a day in prayer. Korean pastor, wala yung mga ilan? Plus na ito eh. 9, so ilang oras yun? 1 hour and 30 minutes. Pwede mga Pilipino. Okay, 41 minutes. 41 minutes lang. So, we beat American, Australian, but ganun no, ito yung ginawa ko namin sa isang, dahil nagkakanta po kami ng prayer life seminar, so yung sa bawat churches, nagkano kami ng mga questionnaire. So, nalaman namin na Filipino pastor the average prayer time is 41 minutes a day in prayer. So, let's notice sa chapter 2 to 4, first, be faithful in prayer. In the battlefield, war is won, not in the battleground, but in a closet. Kaya pag nakakita ng imagine, tayong lahat ay nasa war room. Yung mga think-tank, strategies, the general oftentimes seen in a war room, but not on the battleground. Sila yung nagpaplano, magawa ng utos, nag-execute. Kaya nga po, sila yung sa mga rank and file. So, makita ko natin ang kahalagahan ng pagpaplano at ng panalangin. So, sabi ng Bible sa Living Bible, don't be weary in prayer, and I will devote yourself to prayer. New King James Version, continue steadfastly, earnestly in prayer. The Jerusalem Bible, persevere in prayer. But ESV, continue steadfastly in prayer. So, napaka-update po ng English Standard Version. So, prayer, be faithful in prayer. Nga po, pag tayo nasa isang warong, so there are some temptation, sexual temptation, financial difficulties, physical infirmities, and the secret of all of this is how we individual guard ourselves in a closet. So, nagbigay ho si Paul, he instructed the believers in Colossians, continue in prayer. So, nagpapatuloy. He desired that every believer, every Christian, na magkaroon ng ma-maintain yung habit ng pananalangin. Yung word na ginamit ko sa continuing ay nangangahulugan ng be busily engaged in. So, to give a constant attention to how many of us are attending. Anong araw inyong prayer meeting? Tuesday. O how many of you are attending regularly sa ating corporate prayer meeting? Are we giving a priority in our Christian life, in our Christian service? Many decisions in life that must be coupled with prayer. So we need to be faithful in that prayer.
So, kailangan nyo yun, ano? Maging matapat tayo sa ating pananalangin. At kung isa no, ay nakakatulugan na natin sa ating pananalangin. At nakatulog po tayo kinabukasan, nakalimutan natin mag-amen. So, ito hindi man nangangulugan. Yung pananalangin na ito ay we walk the half eyes open because of folded parang laging naka-fold yung ating mga pananalangin. So the meaning is that an individual is to be in fellowship with God. Napakalago nito, no? Sabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. The word translated without ceasing was using the Bible, a person with what we call incessant cup, yung umuubo, no? Ito yung nangyayari sa akin, meron ako incessant cup na so, you know yun, ano? It was not one long cup, but we are cupping at a frequent interval. So, we pray at a frequent intervals. We always maintain the habit of prayer to be in constant readiness in prayer. So, our prayer should be faithful and steadfast. Ito lang po maging kasamahan din, no? Hindi pa mag-scholar ng si Red at si Kat. Yan po mga. So, yun yung paalala sa atin ng Thessalonians. We continue to pray without ceasing. So, the early church, yun yung nakita natin, they are faithful in prayer. Kung babalikan po natin sa chapter 1 ng Acts, at the 120 believers meet in the upper room. Anong ginagawa nila doon? It was for the purpose of prayer. Acts chapter 1, verse 14. So patuloy sila sa kanilang pananalangin sama-sama ng 120 believers in the upper room. Nabanggit ko kanina ng Mila na we've been in the prayer life ministry for the past 30 years. You know, yung aming ginagawa, kakatang na seminars. We've been to different part of the world, from Australia, Vietnam, Hong Kong, Macau, Vietnam. So, bagay dito sa Taiwan. So, nakakanta ko na we encourage everyone to have this prayer time. So, prayer should be a natural for everywhere. Parang humihinga, no? What is air to the lungs? What is blood to the body? Prayer is also to the believers in Christ Jesus. We don't even have to think about breathing, and we do it automatically. So throughout the day, we should constantly ready to talk to God about the various details of life. Sabi nga, do not let your prayer slide by your day. Sabi yun ni Matthew Henry, isang manunulat at kilalang author, keep your constant time of prayer without being diverted by its other business. So, kailangan ito, ano? Laging binibigyan natin sa ating buhay pananalangin. Isang babae doon sa Bangalore, India. At he asked to, sabi niya doon sa isang kanyang kaibigan, let this Christian stop praying for me anymore. Because dahil when he asked, he knew that the Christian is praying for her and said, I used to perform my worship to babae ito, no? To idols quite comfortably, but for some in the past, I have not been able to do so because he told me at the time he was praying for my family, my son, my daughter, come to the Lord Jesus Christ. So because keep on praying, makikita ng ng palagay, pati ng tao Christian. See, always bring things to pass. So somebody must ask this work or this pastor to stop praying. So
be faithful in prayer. Second, not only to be faithful in prayer, should be watchful in prayer. Ako yung naniniwala sa kasabing message is the man who speaks short. They will be fighting again. So, nagsila pa tayo. Ano sa tayo dito, Sister Jenny? 12? Alaon na? So, be faithful in prayer. Second, be watchful in prayer. So, Paul urged the believers not only to continue in prayer, Colossians chapter 4, verse 2, but also to watch in the same with thanksgiving. We are to be alert in our praying. So the word watch meaning to give a strict attention, and we should means business in our prayer life, and be careful that napakahalaga, no, na nagbibigay ito ng paalala sa atin to keep from regular time of prayer. When Nehemiah was rebuilding the walls of Jerusalem, sabi na sa Nehemiah chapter 4 verse 9, nevertheless, we made of prayer unto God, and we set watch against them, the enemy, day and night. And we prayed for our God, and set a guard as a protection against them, day and night. So hindi lang, nagpapatuloy sila sa kanilang pag-guard, pero kaya nga, okay lang na manalangin tayo nakamulat. Pag nagdadalag ka, pwede ka rin mag-pray. Delikado kung nakapigit ka. Baka babangga kayo. So Jesus used the word, be on guard, keep awake, for you do not know when the time will come. Mark chapter 13, verse 33. Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So Paul also used this, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication, to that and keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Ephesians chapter 6, verse 18. So we should always watch, less just say a prayer. Especially in public praying, long prayer, yung long prayer kung mahaba pa na nalangin, minsan nakaka-disturb, it produce restlessness, inattentiveness among those who listen. So minsan ang prayer, kung kayo lang ng Panginoon, pwede matagal yung pananalangin, pero in public, it should not be done. Kasi naging uneasy, mayroon it produce restlessness, inattentiveness. So we must always guard against our prayer becoming a form or ritual. Parang yung isang ritual na lang. Isang author by the name of H.W. Griffith, sabi niya, we are not to watch ourselves, which would be depressing. We are not to watch Satan, which would be distracting. We are not to watch our sin, which would be disheartening. But we are to keep on fixing our eyes to Jesus. Hebrews 11, verse 10. So it reveals where we are keep our attention, keep looking unto Jesus, the author and the finisher of faith. So real faith demands spiritual energy and alertness, and this can come only from the Holy Spirit of God. Pamilya tayo may ipapras. Sa Colossians chapter 4 verse 12, makita natin doon, Epaphras is one among you, servant of the Lord Jesus Christ, always wrestling. The Bible will use the word always wrestling. In some translation, always struggling on your behalf. In this prayer, so that Colossians believer may stand firm in all the will of God, mature in full assurance. Pwede kayang ilagay natin yung ating pangalan. Let's say, Fred, who is one among you, Jesus, always wrestling in prayer. Or your name, you put that in that particular verse by Epaphras. So as a prayer warrior, he was hitting the mark. Laging bullseye.
And it takes a practice and hard work to be a shooter to excel in any sport. Naalala ko po yung aming anak na nasa Vietnam. First po niya fencing. Graduate po siya sa College of Human Kinetics sa UP. Pero nung nasa Vietnam po siya, nagtayo po siya ng Saigon Fencing Club. So, yung work naman niya, nag-work sa isang international school. So, yun lagi yung po namin, ano, yung nung nasa UP po siya, yung si Jay, won 3 times gold medalist po siya sa fencing sa UAAP. Yung UAAP. Yun na nga yan. Athletic Association of the Philippines. Okay. So, what required in sport is required much more in prayer. Kung kilala niyo si Manny Pacquiao, palagay ko, yung kanyang training, no? Para manalo sa kanyang kalaban, andun lagi yung kanyang he put everything, his all energy in practice, even for in our prayer. So the only way we can learn to pray with great effect is to pray diligently. Be faithful, be watchful, and third, be thankful. Napagpasalamat tayo sa ating mga panalangin. So, yung pong pasalamat is an important ingredient in successful praying. Philippians chapter 4 verse 6. Yung sabi doon, be faithful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your prayers be made unto God. So thanksgiving with prayer is the proof of faith. True faith does not have to see the answer before it thanks God. So we can pray. We say, Lord, thank you that you are going to answer our prayer in the way that you believe is the best for me. And thank you, Lord, for answering us. So this is accepting the answer by faith. So, meron nagpupuli namin nagpapasalamat sa Diyos. Meron na kayo pagpasalamat. So, there is always so much to be thankful for. Kayo po ay pinagpala sa lugar ng Panginoon sa Tuwan. At ano yung ibig sabihin ng OF? Ano yun? OFW. Ano meaning? Overseas Filipino Worker. Ginawa mo yung workers, ginawa ng witnessing. O kaya I worship. So, kayo yun, ano? Kayo yung witness sa lugar na ito. Kaya naman, ipagpapasalamat. Colossians chapter 1 verse 3, when we, verse chapter 2 verse 7, sabi doon, we give thanks to God, verse 3. We give thanks to the Father, verse 12. Overflowing with gratitude, chapter 2 verse 7. And you are called in one body to be thankful, chapter 3 verse 15. Giving thanks through Him to God the Father. And an attitude of thanksgiving, chapter 4 verse 2. So, meron pong isang kilalang non-author by the name of Matthew Henry. Matthew Henry was thankful over robbery. Matapos po siyang nakawan, ay nagpuli siya sa Diyos at sinulat niya doon sa kanyang diary, let me be thankful first because I was never robbed before. Second, although he took my wallet, but he did not take my life. And third, he got all my money, but not much. And fourth, sabi niya, I was the one who robbed, but not the robber. So yung nakawan, hindi naman mga. So, andun yung kanyang salamat at pupuri sa Panginoon dahil nakita natin yung kabutihan ng Diyos kasi natin mga buhay. So, and finally, we must be faithful. Ano isa? Watchful. Thankful. Then, our praying ought to be purposeful. To open, we hear the prayer as to date in general. Lord, bless the work of this man.
there's the work of these pastors, these missionaries. How much better it would be if we would pray for specific needs. Itong May 29, 70 years old na ako. Bago ako pumunta nagawa ko ng prayer. Sabi ko, dahil birthday ko naman, pupunta namin sa birthday mission trip. So, nag-raise ko kami ng 70K. Dahil 70 years old na ako, so nag-raise ko ng 70K. Pero nagpupulot ko sa Panginoon, yung nire-raise namin ng 70K, lumampas. So, nalampasin yung aming goal. So, be specific in your prayer. Kung mag-pray kayo ng life partner, hindi nyo ito yung gusto mong ipalalaman. Alala ko nung nag-pray ako, sabi ko sana magkaroon ako ng 3 letter M. Musician. Yun, magpapagawa kasi nila. Merong missionary heart. Meron siya ron. Pero yung isa ko pinag-pray ko letter M, yung medical student o medical profession. Pero ang bibigay sa akin siya dapat letter M, Mina. Certified pa rin ako. 4 na letter M. So, ganun sometimes people think that Christian leaders are infallible. Hindi natin kailangan panalangin. At least they do not need prayer. Kahit lahat ng magagawa ng Panginoon ay convinced that prayer is the secret of God's work. And the secret of all failures is failure in praying in secret. The secret of all failure is our failure in secret prayer. We may not commit a sin of commission, but a sin of omission by neglecting time to pray. So prayer should always be purposeful and specific as much as possible. We need to learn all we can understand about individual for whom we pray, as well as circumstances surrounding them. So, as a result, we able to pray specifically for them, even we do not know on a given day what they may be doing. So, the more we know about the needs of an individual in the circumstances he faces, it is easier. It will be kept from praying about a vague prayers. God bless this missionary, bless this person. So be specific. Meron ba kayong mga specific concern o prayer? So, meron mga churches na naniniwala doon sa unspoken prayer request. Ginagawa niyo yung unspoken prayer request during prayer time. So those who have this particular petition or desire but do not want to share the details publicly, perhaps at times it is appropriate, but sometimes it should be shared so that magkaroon tayo ng pagtugon sa pananalangin. Naalala ko yung isang single man na madalas lahat siyang puso niya unspoken prayer request. Kaya kung nagkasawa siya, binigyan siya ng Panginoon ng piping asawa. Unspoken, chocolate lang. Unspoken prayer request lang. So, someone asked si Church Spurgeon what was the secret of his ministry. No? Are you familiar with Church Spurgeon? Minsan maraming mga Christian tumaraw sa church niya, and pinasya niya doon sa iglesia ng mga pulpit na sa taas. And dinala doon sa ilalim, and the answer was, "My people pray for me." On another occasion, he showed a visitor in the lower auditorium in his church. Here he said, "Our powerhouse. While I'm preaching upstairs, hundreds of people down here praying." So ganun ko, habang nag-preach siya,
para bang ganyan eh, yung nagluluto ano din, no? Hindi talaga. At gano'n ang nais. So Paul wanted the gospel to be heard, but he also wanted to express in most effectiveness as much as possible, that I might make it manifest as I ought to speak. Colossians chapter 4, verse 4. What a reminder. This is for all of us. We do not need to wait for a different set of circumstances to be more effective. We need prayer and wisdom so that we can be more effective right where we are. Ang Diyos ay laging, sabi nga kanina laging tumutugon, ano? He always answer a prayer, yes, or delivered. Second, delayed or wait. Then, denied, no, and sometimes different from what we have requested. Yung sinabi ko, we should be reminded, in ministry, medical care, ang Lord na nagbibigay sa atin. So, I'd like to reiterate this message entitled, I will read this Untimely Death. Untimely Death. We are sorry to announce the passing away of Mrs. Claire Minty. She died recently at the First Neglected Church at Madasarin Street. Born many years in the midst of great revival, she was strong, as healthy as a child, fed largely on testimony, Bible study, but she grew into worldwide prominence. It was once the most influential member of the church. However, in the recent year, Mrs. Prayer Meeting has failing in health, gradually wasting time until rendered helpless by stiffness of the knees, calling the heart and lack of spiritual sensitivity in the concern of our spiritual things. Her last word whisper were inquiring about the strange absence of their loved ones, now so busy in the marketplace, in places of worldly amusement on Wednesday prayer meeting, so Tuesday prayer meeting. Experts including Dr. Goodworks, Dr. Socializing, Dr. Unconcerned, disagree with the fatal cause of his illness. They all administer a large doses of excuses, even order a last motivational bypass, all to no avail. A post-mortem examination showed that a deficiency of a regular spiritual, lack of prayer, Christian fellowship attributed to her untimely death. So for personal reflection, at present time, how is my prayer life? My prayer life is consistent. I make time to pray daily or each day. Second, my prayer life is weak. I only pray at times of crisis or as time arise. And third, my prayer life is almost non-existent. I really make time to pray. Naalala ko yung prayer ng aking mother-in-law. Lahat ng anak na babae ay makapangasawa ng pastor. Dito po sila, yung gitna ay lalaki, pero yung panganay mo, si Mila, nakapangasawa ng pastor. Namatay mo siya na kami lang yung nakita niya. The point I'm leaving at this point of time is yung deathlessness of prayer. Parang patay na yung tao na lalaki, pero yung panalangin niya ay buhay pa rin. So, ikalawa, isang pastor sa Mindoro. Ikatlo, ito yung pumapatay lang ito eh. Yung probably 7 years o 5 years ago. Worker din ho ito, pero sumunod din sa Panginoon. Madalas din ginagalit ng Diyos. Yung ikapat ko, seri nga. Tapos, si Tess pala yung katla, no? Pastor din ang asawa. Lahat to sila, namatay yung mother niya, pero hindi nakita. Yung resulta kayo. Pero, kung isa to, tayo yung tutugon din sa kanila. At alam natin na kung paano tumutugon ng Diyos sa ating panalangin, dapat tayong sumunod at pakinggan ng patutunan sa panalangin. Alam mo ka dito ang inyong prayer life. Consistent, weak, and almost non-existent. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you, we praise you. In
Indeed, we have a living and loving God who answers all our prayers. Salamat po sa mga kaibigan, kakilala, sa mga mananampalataya na nandito sa Taiwan. Our prayer, Father, that you use them to be witnesses, worshiper. At salamat, Panginoon, dahil napakabuti po sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Dahil ikaw ang Diyos na tumutukon, ikaw ang Diyos na may akda ng aming mga buhay, ikaw ang Diyos na puprovide. Thank you for your provision, protection, even for the peace of mind. Salamat po. Pagpalain mo mga bawat sa amin, Panginoon Diyos. Purihin ka at tinatas namin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mapagpalang umaga sa ating lahat. Na-bless po ba ang lahat? Siyempre lahat tayo na-bless, di ba? Sa makapangyarihang salita ng Lord na binigay sa araw na ito. Through may pastor na din, di ba? Sabi niya, kanina, napaka-importante ng prayer, mahalaga, at makapangyarihan dito sa buhay natin, di ba? Kaya, yun, nawa sa prayer meeting natin ay maging present naman tayo kung hindi naman emergency. Kasi yun ay para nandun na kailangan natin ang word. So, kung tayo pumunta every Sunday or gawain ng church is may purpose pang lahat. Pagpupunta tayo na magiginig tayo ng word of God is katulad na yun, Sunday is to praise and worship the Lord. Layunin natin, di ba? Bakit tayo nandito? And para makinig ng kanyang salita, di ba? Na kung paano mausap ang Lord sa ating mga buhay. So ngayon naman po ay tayo sa ating ngayon sa purpose of tithes and offering. So alam naman natin kung ano yung sabihin ng tithes and offering. Naririnig na po natin sa mga pastors, sa mga preachers, di ba? So ngayon, magbibigay lang po ako ng kung ano yung purpose ko. Dali apat lang po na example. Una, ang tithes are 1/10 of income commitment to God. So yung pinaka-purpose ko is may commitment tayo sa Lord. Sabi nga sa Leviticus chapter 27 verse 30, ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. So ang ikasampu ay kay Lord, di ba? Kay Lord lang yun, wala tayo dun na. Bigay natin yun para kay Lord. So number 2, sabi din, ang offering daw is an act of worship. Hindi siya yung transaction, no. It is between the giver and the Lord, sa inyong dalawa ni Lord. So sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa sa inyo ay mabigay ng ayon sa sarili kapasyahan na walang pag-aatubili at hindi na satilitan dahil mahal ng Diyos ay magbibigay ng may kusang loob. So mahal ng Diyos ang magbibigay ng may kusang loob. No, yung offering natin dapat kusang loob yan. It must follow from heart of reverence, obedience, and love. Sabi nga din, paano ka ba makapagbigay ng buong puso sa Panginoon na may kusang loob na hindi na napipilitan? So, ang pinakamahalaga is, kanina kakasabi nga ng pastor is prayer, di ba? So, ang prayer, sa pagnanangin tayo ng Lord, sila yung babago ng puso natin. Makapagbigay tayo ng kusang loob kasi babaguhin ng Lord ng puso natin. Kasi makapangyarihan yung prayer, di ba? Nakakapagbigay tayo ng hindi lang 10%, above pa sa 10%, kapag lagi natin tatandaan na mahal tayo ng Diyos, na kahit gaano tayo patuloy makasalanan, ay andyan si Lord, pinatagpatawad tayo, binibigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo, after doon sa 36, kahit lagi sinasabi ng Lord, na pagpalain tayo kapag tayo ay sumusunod sa kanyang salita, diba? Pero, nandun na sinasabi ni Lord sa atin, na mahal niya tayo, doon nakapagpigay tayo ng kusang loob. Sabi niya sa number 3 din, sabi ng mga purpose din, tayo support the church, acknowledge God's ownership of the world. Sabi nga sa Psalm chapter 89 verse 11, sa inyo ang langit at ang lupa, ang mundo at ang lahat ng narito'y kayo gumawa. So ang lahat mo ng meron tayo kung may-ari ng Panginoon. Diba? Ito support din, alam naman natin ng support sa church, yung tayo sa lagay natin sa church sa Tintal, at yan, mag-iipis sa tuloy sa gas, makakapagluto tayo, makakapagkain tayo masasarap, diba yan? Then sa pastors, diba lang sa transport, kaya love it, naman natin alam na. Then number 4 is operation.
to support the work of God and the mission of the church. So ito yung kung saan sinasabi sa Colossians chapter 4 verse 7, kung tungkol naman sa kalagayan ko rito, ang minamahal naming si Titus ang nagpapagalita sa inyo, isa siyang tapat na magagawa ng kapag-lingkod ng Panginoon. So kung sinasabi ni Paul, di ba, na tapat at lingkod na kapwa niya sa Panginoon na lingkod, di ba, ay sinusuportahan din nila, di ba, yung mga dating mga nagtuturo ng vision. Di ba sa atin dapat, yung mga pastors, ayan din ang types natin ang purposes sa preachers, sa lahat ng mga missionaries, sa evangelists, di ba, bibigyan natin sila ng kung saan tayo sa natin para maabot nila ang mga taong walang tuwerang relasyon sa Panginoon. Sabi nga, di ba, sa Hebrew word for tithing daw is ma'asher, means 10. Pwede mo rin daw tawagin na another word is asher. Ibig sabihin ay rich, di ba? The Hebrew word of rich used in Proverbs chapter 10 verse 22. Diba? It is derived from the root word sabi na asher, which means to be wealthy or to become rich. So sa Proverbs chapter 22 daw is being rich means having abundance of blessings, favor from the Lord, both materially and spiritually. Sabi nga sa Proverbs chapter 10 verse 22, ang biyaya ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya dinagdagan ng anumang kalungkutan. Kapag nasunod natin ang kalooban ng Lord, ay bibigyan niya tayo ng biyaya at ito ay nagpapayaman sa atin. Sabi nga, so kung ang ibig sabihin ng asher is to become wealthy, to become rich, that means the secret to your prosperity is hidden in your tithing. So ang sekreto pala, kapag tayo ay umaman, is nakatago lang sa tithing na yan. Paano tayo mag-tithe? Mag-obey tayo kay Lord sa Kanya at magbigay tayo faithfully para pagpalain tayo materially and spiritually. So, lagi po natin tandaan na ang lahat ng meron tayo ngayon, buhay natin, mahal natin sa buhay, pareho natin is pagmamayari ni Lord yan. Isa lang tayong bilang stewardess, di ba? Kaya stewards sa lahat ng binigay sa atin. Initras. Kaya dapat palagi natin unahin na magbigay kay Lord. Kasi lahat naman ng blessings ay ibinigay, binuhos mo sa atin ng 60 tigit at kumakaw. Kaya yun lang mga kapatid. Mga iba, pray ang ating thanks. Pray. Kaya sa amin namin sa langit ang pangyarihan sa lahat ng buhay ng Diyos, Lord, at marapat dapat tuligin mo sa langatan ng aming Diyos na yung pinagbabago noon ngayon yung pagpakailangan ng kalapagtanggol at kalapagligtas. Kami ay nagpapasalamat sa inyo sa buhay na binigay namin sa inyo. Binigay niyo po sa amin, Lord God, hindi kayo kaliapang nandun, Lord God, na nagbigay namin, Lord God, magkakaroon namin ang purpose natin. Bahan namin dito sa mundong ito, Lord God, is yung ma-share yung salita mo sa lahat ng tao, Lord God. Salamat, Ama, sa lahat ng mga nandito sa mga kapatid, Lord God, na nagdaan ng oras para sa inyo. Hinigay ko kayo sa kanila, Lord God, upang purihin na kasalamat. Upang makinig kayo ng salita, Lord God, sa true prayer, Lord God, ay ito ay makapangyarihan at ito, Lord God, sa pumulitan ng panalangin, Lord God, ay dapat kami matigin sa inyo, Lord, upang masunod ang pag-uban sa buhay namin, Lord God, ay dapat kayo patuloy na manalangin sa inyo, Lord God, upang mapatid mo kami ng pagulungan, Lord God, upang maipalala mo sa amin ang buhay namin at iisilaman, upang matuto kami umuhay ng may karunungan, Lord God. And thank you, Lord God, sa aming pastor, Lord God, na binakong sa araw, Lord God, na naghayag ng mga salita, maraming sa mga yung family, patuloy na pagpalain po sila material and spiritual, Lord God. Andun nawa, Lord God, yung karunungan, na patuloy mo pagkalaw sa kanila, Lord God. Kaalaman, Lord God, na pinalaman ko sa inyo. Maghari ka po sa kanilang buhay ang mga salita ng Lord God, maghari at gawa ito, Lord God, ay tulungan mo sila masunod ang lahat ng mga salita, Lord God, upang sa darating na panahon na makaharap niyo po sila, Lord God, makaharap sila ay masasabi niyo, well done, good and faithful servant. Thank you, Lord God, na na-share nila sa amin ang yung mga salita na gano'ng halaga ang prayer, Lord God, kung gaano ito ang mangyayarihan kumita sa aming mga buhay. Na hindi kami mabuhay, sa ituloy mo na yung nalumahan, Lord God. And thank you rin po sa amin, kahit sa mga ito ay mula sa inyo, galing sa inyo, Lord God, kahit sa mga loob na ito sa inyo, Lord God, bilang pag-honor namin sa inyo pa, bilang pag-ang
additionally sa inyo na ang lahat ng meron niya may isa ko, Lord God. Patuloy mo pagpalain mo, Lord, ang mga lahat na nandito, Lord God, ang mga kampanya namin, pagpalain din po, Lord God, upang maging nandun, Lord God, ang pagpalain na mabigay, maging generous sila, Lord God, sa lahat na nangyayari nila. At patuloy, Lord God, hindi na kanyang pagpalain mo materialist, Lord God, maging ang ating mga family na nasa bansang Pilipinas. Patuloy mo ibigay sa kanila sa secretary at mga ako ng pagpapanalig sa lahat, Lord God, at patuloy mo makilala kanila at mahalin kanila, Lord God, buong puso, buong kaluluwa at buong pag-isip. We thank you, Lord God, sa mga niyo pagpakalis at titirahan ng gawain, Lord God, for your glory, praises, honor, and adoration, Lord God. In Jesus' name,